Damay ka na naman, Guanzon. Natutuwa tayo 'pag may mga ganitong balita na siguradong, um, dahilan para magkamot ng ulo etong si Guanzon. Malaki ang problema ng isang katulad ni Guanzon, sigurado tayo diyan. Hindi na normal ang pamumuhay ng isang ito dahil hindi na niya alam kung saan siya lulugar, kung saan siya pupuwesto. Hmm. Hindi niya na rin, ubos maisip kung paano siya ay magpapaimbulog sa politika dahil lahat na ata ay, ah, ginawa niya or naghahanap siya ng chance, para sa sarili niya pero wala pa ring matukoy. Dahil ngayon sinusuka naman siya ng mga DDS, hindi naman karamihan sa mga DDS sa tingin ko ay hindi naman siya gusto. So saan ka pupulutin, Miss Guanzon? At eto nga, sa kaso netong si Franco Mabanta, oh, kasama itong si Guanzon sa iimbestigahan. Ang pagkakaalam ko kasi, isa sa mga lumalabas sa mga programa netong ano daw, Peanut Gallery Media Network na sa pagkakaalam natin puro mga balahura yung mga naandyan. Si Edu Manzano pala yung naandyan. At nakakadismaya, ano ho, may mga taong kailangang magpakababa para ano, para sa mapansarili yung ambisyon. Ang cheap na itong mga naandito daw sa Peanut Gallery Media Network. Parang eto siguro ay sa akin lang baka naman eto ay affiliate, sabihin na natin, ng SMNI. Kasi parehong-pareho ang tinutumbok. Iisa ang tabas ng kanilang mga programa. Iisa ang klase ng programa nila. Mambalahura, manira, at magmarunong yung mga naandon. Hindi naman pwedeng sabihin mga anchor etong mga ito. Dahil ang pagkakaalam ko, hindi naman mga journalist etong mga to. So etong si Rowena Guanzon, tinitignan din daw ng NBI na posibleng ang may kinalaman. Kasama sa mga nag-extort na mga mukhang pera. O ayan, set up daw naman kasi ito. Ano kaya ang magiging papel netong si Guanzon sa kalokohang ito netong mga nasa paligid ni Duterte? Totoo naman na magkakilala etong si Mabanta at si PBBM at ang iba pa. Pero ang SESTI kasi ang nakikita natin dito sa network na to, kung network lang talagang pag-uusapan, iisa lang ang tabas. Katulad din ito ng SMNI na Maka Duterte.